Hi po. So, ngayong nagawa na natin yung mga analysis na yan, okay? Ready na tayong gumawa ng value propositions and ng brand health report. Bakit ko sila pinagsama? Value propositions and brand health report. Kasi 'di ba, sabi ko kanina sa mga naunang video, yung value propositions ay yung mga extra mile, yung mga pwede mong gawin para sa brand na yon para matulungan sila na makabenta sa Amazon na mas lalo, okay, kung nasa Amazon na sila, para mapalakas mo yung benta nila. Tapos yung brand health report is something that would show them na alam mo yung ginagawa mo. So, basically, yung value propositions ay lahat yung mga pwede mong gawin to improve their sales. Yung brand health report ay patikim nun. Okay? And itong mga brand health report na to, i-send mo lang dun sa brand. Hindi mo siya i-send dun sa dun sa distributor. Pag brand yung kausap mo. Pag brand yung target mo. Okay, sa brand. And then ito, hindi mo rin siya i-send lang sa regular na email nila. Okay? Basically, ang gagawin mo is hahanapin mo yung kanilang decision maker, or ang tawag nila sa ibang courses brand owner. Pero hindi naman owner, minsan sales rep, or basta somebody with enough power para ma-appreciate yung binigay mo sa kanila, and someone na pwede kang parang gawing partner nila, maging authorized seller ka nila. Okay, hindi ko maituturo ko sa inyo kung paano gawin yon. Maraming mga steps. Kunyari sa LinkedIn, hanapin niyo yung company nila sa LinkedIn, kasi yung LinkedIn ay parang Facebook for social media for business. So hanapin niyo yung LinkedIn nila, tingnan niyo kung sino yung CEO. Tapos o kaya yung lahat ng executive nila or lahat ng officer nila, tapos lahat sila try nyong kontakin. Okay, yung mga ganon. So basta ang hanapin ninyo ay yung decision maker. Okay, someone. Wag lang yung generic na nila, i-ignore lang nila yung brand health report na yan. Okay? So find the decision maker. Okay, find someone as high as you can para ma-appreciate yung brand health report, doon yung sa kanila i-send. Tapos, okay, bago tayo mag-brand health report, punta muna tayo sa value proposition, okay? So, punta na tayo sa screen ko sandali para mas maintindihan nyo. So, ito tayo sa screen ko, and then kung maalala nyo, di ba, nilista natin yung mga nakita nating issue, di ba? Tapos, na-determine din natin na yung advertising is something na makakatulong talaga, kasi may mga products na heavily advertised, di ba? So, PPC ads. Ito yung mga value proposition na makukuha natin. Okay, based dito sa mga data na nakuha natin. So kunyari dito alam natin na bebenta siya, okay? Alam natin na na masaya yung mga tao. Dito parang alam natin na kailangan hindi siya mabaho. So pwede tayong we can propose itong mga to, parang hindi natin makokontrol. These are usually outside of our control. Siguro pag if we build that relationship na sa kanila or ka-close natin sila, pwede nating sabihin, major pala dapat yan, na pwede nating sabihin sa kanila, alam mo, mabaho yung nyo, yung sa kalaban, parang baka yung sa inyo mabaho. Parang, pero syempre sa una, hindi ka naman nila kilala, di ba? Close ba kayo? Parang, so wag mo na sasabihin. This for now, this is something na hindi mo makokontrol. But at least, this data helps you na alam mo na parang basta hindi mabaho yung sayo, alam mo na pag nadala mo sila sa first page, okay ka na. So ads, diyan mo makuha yung isa sa mga value prop mo ay PPC ads, okay? Kasi alam mo na PPC lang kailangan niya, mapunta siya sa first page, bebenta na siya, okay? Tapos second value proposition, tingnan natin dito. So 2 new products that are selling well, so okay lang. Average price, okay? So, hindi rin natin makakontrol yung price sa umpisa eh. Paano kung sinabi nila yung map nila parang $25 or $30, yari ka na, di ba? So, yan lang, isa yan sa mga yon. A+ content, yan. Pwede nating i-value proposition yan. Okay, so content meaning brand registry, okay? Tapos 3, tingnan natin, okay? So, nutritional value image, yan, pwede natin gawin yan. So, improve images, improve product images, okay? Tapos ano pa yung nakuha natin? Better description, so improve copywriting, okay? Improve copywriting. Copywriting po yun yung pagsusulat ng mga business things, parang ganon. So writing, yung description, ibig sabihin nito, okay? So about this item, or bullets na lang itawag ko, okay? Bullets and description writing, okay? Tapos ano pa yung pwede natin based sa analysis natin to, okay? Packaging to similar, lawsuit. Baka pwede natin hindi rin natin pwede sabihin kasi may insulto din sila but
keep this in the back of your head. Okay, gawa ka ng file. Tapos, another thing, hindi ko na tinuro kasi naituro ko na sa inyo yung Keepa. But kunyari, nakita nyo rito na alam nyo maraming mga sellers ng product nyo. I think napahappy ako na kanina. Pwede nyo sabihin sa kanila na alam mo problema yan na maraming unauthorized sellers sa sa product nyo. Kasi pag ganyan karami, pwedeng iba sa kanila nagbebenta ng peke. Or pwedeng iba sa kanila hindi pinapackage ng maayos yung product nyo. Tapos pag hindi nila pinackage ng maayos pagdating sa customer, so pwedeng sira na siya, and ano mangyayari? Masisira yung image ng brand nyo. 'Di ba? Yung unauthorized seller magiging okay lang. Actually ginagawa 'yan. Pinapatanggal kayo ng mga gusto mag-wholesale dun sa mga OA products nyo. Kung nag-OA kayo. Ginagawa talaga 'yan. Okay? So, ayan, remove yung mga Vantage BP, ganyan, yan, agent yan ng mga third-party sellers. Hindi ng brand mismo. Or at least they started that way. Initially, they were a law firm nung time na nagsisimula pa lang yung mga IP, ganyan, nung nandun pa ako. Parang they were someone na pagka maging authorized seller ka or maging partner ka dito sa brand na to, or pag nililigawan mo yung brand na to, pupunta ka sa Vantage BP, sila yung gagawin mo enforcer. Okay, so yun yung katotohanan dyan sa mga yan. Okay, remove unauthorized seller. Tapos another thing na pwede nyong gawin, medyo marunong na ako dito sa social media. Pero parang tignan nyo na lang, kayo na lang tumingin kasi mahirap ituro yun. Kung pupunta ako sa social media, this would be another course. Alam mo yun. So dito sa set na to, let's stay within Amazon. Besides, Amazon seller kayo. So, ito muna yung mastery nyo. Siguro gawa na lang in the future ng something about social media. Okay? And then, nakikita nyo naman ngayon, marunong ako pero hindi naman ako super expert. So, siguro gagawa ako ng course about social media marketing someday. Maybe. Okay? Or content sa YouTube. Maybe. Okay? Pero, I'll cross that bridge when I get there. Pero, yun. Pwede nyo rin tignan yun kung magaling kayo social media. Tignan nyo kung pwede nyo silang i-promote sa social media. Okay? Another value prop yun. Kunyari lang ito, promotion. So bakit ko ginawa tong value prop list na to? Itong value prop list na to ay ito yung mga ipe-present mo sa kanila. Ngayon, hindi mo naman kailangan na alam gawin lahat to. You can hire it out. Na out of your own pocket, ha? Na parang two ways, two approaches. Okay, yung isa ikaw ay may reseller. And as a reseller, kailangan maging authorized seller ka, 'di ba? So ito yung mga ibibigay mo sa kanila. Okay, na ipapangako mo sa kanila, tutulungan ko kayo, and by the time na magawa ko lahat ng ito, makikita nyo na yung sales nyo ay lalaki through me. So ang kailangan nyo lang gawin, ako na yung gagastos dito sa mga to, ako na yung gagawa ng effort. Gawin nyo lang akong authorized seller ninyo, bigyan nyo lang ako ng LOA, ako na yung tatrabaho nito. Okay, yun yung value proposition. May pero dyan, pero mamaya. Tapos the second approach is as a brand manager. Okay, meaning hindi kayo yung magiging reseller kundi as a consultant function kayo. Nasasabihin niya na alam nyo ito yung mga pwedeng improvement, hire me to do this for you. Parang hindi mo parang i-hire nyo ako na i-improve yung bagay na yan. Na hindi ako reseller sa Amazon kundi ako yung tatrabaho sa mga yan, kayo na yung magbenta sa Amazon. Nakita niyo, two approaches, 'di ba? So ang wholesale hindi lang as a reseller kundi as a consultant or brand manager. Okay? So yung brand manager hindi nagbebenta kundi tinutulungan niya lang yung brand, hina-hire siya ng brand para tulungan yung brand na mag-improve sa Amazon. And then yung isa ay nagiging reseller, 'di ba? Hindi ka babayaran, ikaw yung gagastos para babawiin mo na lang yung pera mo sa benta ng product na 'yon, sa benta ng brand na 'yon, 'di ba? So nakita niyo, okay? Ngayon, okay? Ito mga value propositions mo, hindi mo lahat ito ibibigay sa first time. Kasi ito yung parang nanligaw ka. Imagine mo nanliligaw ka, tapos mahal kita, magpapakasal na tayo as soon as sagutin mo ko, bibili tayo ng bahay, kotse. And it happens, di ba? Pero parang mafi-freak out yung tao na parang kakakilala ko lang sa'yo, nagkita lang tayo kanina, in-email mo lang ako, tinext mo lang, chinat mo lang ako, tapos sasabihin mo na pakasalan mo ko, nabibilan mo ko ng kotse, bibilan mo ko ng bahay, parang, di ba, weird? So, ang gagawin mo lang ay patikim lang muna. Besides doon, syempre, self-interest. Pag binigay mo sa kanila lahat ng to, pwedeng hindi ka na nila kunin.
Kasi sinabi mo na eh. 'Di ba? Binigay mo sa kanila. They have the power, they have the money, they have the ability to find people na gagawin to para sa kanila. And since ikaw, you kindly gave it all to them, bakit pa kita kailangan? Nagets nyo? So, gagawa ka ng light version nito, which is the brand health report. Yung brand health report, pwede mo lang sabihin sa kanila na na ito yung nangyayari sa brand ninyo sa Amazon. Ito yung product ninyo. Okay, may dalawang new product na bumebenta, so pwede kayong bumenta. Okay, ito mga part na to. Yung average price ay 2180, samantalang kayo, again, kunyari yung target natin na itong Zotay. So, 2180 yung average price, kayo ang price nyo ay 2599. Tapos ano pa yung mga analysis natin, teka. Ayan, so most na mga kalaban nyo may A+ content, parang ganyan, or wag niyo na sabihin to actually. Wag na, or something. Basta yan, kunyari yan, di ba? Tapos yung isa sa mga main competitors nyo ay mabaho. So parang ang pwede niyo sabihin dito is parang brand health report, okay, for Zotay Mushroom Coffee. So gawin niyo na lang yan through ChatGPT, hindi ko natuturo yan, okay? Pero ang format niyan is i-introduce mo yung company mo. Gawa ka ng cover letter. Okay, cover letter with your logo. So dapat may logo ka na rin. Tapos profile, basta make it look professional, okay? Na a few pages lang, short as possible. Okay, wala na kasi example dito, hindi sa akin yung mga hawak ko na brand health report sa mga dating kliyente. So I parang ipakita sa product nila. But anyways, yun, cover letter na may logo mo para dapat mukhang official, di ba? Tapos next page, parang we are ganito, parang introduce mo yung LLC mo, and we are parang wag I am, parang as a company, talk as a company. Make it look like mas malaki ka kaysa ikaw lang, kung kahit na one man operation ka lang. Okay, remember, may LLC ka. Tapos parang we saw that we analyzed your product, itong Zotay na to na mushroom coffee. Nakita namin na wala ka sa first page or something, parang ganon. Or nakita namin na na may potential itong product mo na bumenta ng 1,200 units per month kung mapupunta lang siya sa first page. Tapos nakita rin namin na isa sa mga major na reklamo ng ng mga products do sa ibang brand, sa kalaban mong brand, ay mabaho. So parang baka parang check nyo mabuti yung quality ninyo, parang wag yun, pero sinasabi ko lang. Okay, so kunyari ito pa parang yung average price ng ng mga products na kagaya ng sa inyo sa Amazon sa first page ay 2180. Samantalang yung sa inyo ay 2599. So mas mataas kayo kaysa sa average. So kung gusto niyo makabenta lalo ng mas madali, baka gusto niyo i-consider na ibaba yung presyo. Tapos lalagyan mo ng maikli lang, keep it short. Okay, 1 or 2 pages, cover letter, tas 1 or 2 pages, okay? Tapos yung parang keep it short, na just enough to parang pick their interest, okay? Tapos sasabihin mo na, I have more recommendations if you would like to give me a meeting. Parang wag niyo sabihin kaagad na I would like to be a reseller. Wag mo na. Parang if you have time for a meeting, parang I would like to talk to you about parang more strategies. Parang ganon. So, hintayin mo lang. Pag kumagat sila, di okay. Kung hindi, di i-send mo ulit. Okay, pwede ka mag-resend every week kung gusto mo hanggang sumagot sila. Okay? So, yun ang brand health report. I-attach mo na, PDF siya, okay, document siya. I-attach mo lang. Keep it short kasi walang time magbasa yung mga yun ng mahaba, okay? Saka yun nga, hindi mo ibibigay lahat, okay? Tapos, pag nakakuha ka ng sagot, hindi lahat makakuha ka ng sagot, okay? Pero pag nakakuha ka ng sagot, tapos sasabihin nila sa'yo na, okay, we're interested in hearing what you have to say, parang ganyan. So, pag mag-prepare ka, dapat alam mo. Prepare mo na alam mo, dapat explain lahat yan. Okay, dapat marunong ka mag-PPC, marunong kang Pero again, dun sa meeting, di ba explain sa kanila ng buong detalye? Okay, parang explain mo sa kanila in a way na mabilis, na maiintindihan nila. Okay, so after nun, saka mo sabihin na, so I'll do all of these for free kung ang approach mo is reseller, okay? Kung gusto niyo, ako nang gagastos dito kasi mahal to. Okay, mahirap gawin to, matagal gawin to. Ako na yung bahala, ako na yung gagawa. Ang hihingin ko lang sa inyo is maging authorized reseller ako. So, 'di ba? Wala kayong gagastusin. Ang gagawin niyo lang ay bigyan lang ako ng letter of authorization para hindi ako malintikan sa Amazon. And then, gagawin ko lahat to, i-improve ko yung sales ninyo sa Amazon, yung pangalan nyo, pagagandahin ko, pababanguhin ko sa Amazon. Kung gagawin nyo lang ako authorized reseller.
Okay, and depende kung gaano kayo kagaling magsalita, you'll get it on the spot. Kung hindi, then okay, next brand. Okay, yun ang silbi nung value proposition. Yun, saka ka na mag-value proposition. Pero dun sa meeting, na second meeting, hindi mo pa rin sasabihin lahat. Pwede again, patikim-patikim yan. Hanggang makuha mo yung letter of authorization. You'll know, pag nakuha mo na sila, pagka okay na, nakita mong komportable sila, parang saka mo i-bring up na, na parang kailangan ko na letter of authorization. Kailangan nyo i-authorize na maging reseller nyo sa Amazon. Okay, sometimes it's easy. Sometimes sasayangin nila yung oras mo tas wala rin. Nasubukan ko na yan minsan, sasayangin nila yung oras mo. And then sometimes wala kang makukuha ang sagot kahit gaano karami kang beses na mag-try. Kaya again, parang yung sa traditional sourcing, nahanap ka ng supplier, maghanap ka rin na maghanap ng brands. Okay, tas mag-contact ka rin na mag-contact ng brands. Kasi in the end, yun yung gusto mong hanapin. Okay? So, again, okay, yung mga value propositions ay mga bagay na pwede mong magawa para ma-improve mo yung sales ng hawak mo. And makukuha mo yung mga value propositions na pag ginawa mo itong mga analysis na to. Okay, meron pang iba dyan, yun nga, social media, parang kung gusto magpa-ads ka pa sa TV, whatever, hindi ko na ituturo yun, kasi these are just the things na within Amazon, okay? So, ito mga to yung pwede nyong gawin, okay? Ito yung mga listahan, parang improve the product images, di ba? Magpapa-picture ka, may mga ganyan, okay? Kung magre-research kayo, may mga copywriting, i-chat GPT nyo na lang, wag na kayo maghanap ng copywriter. Basta alam nyo na yung prompt. Tapos yung images, may mga company, i-google nyo na lang, o kaya Fiverr, tignan nyo na lang, okay, yung images, kunyari kailangan improve yung image. Parang ako, meron ako kakilala na yan, part ako ng team dati, okay, brand health management team kami dati. Part ako nun, isa ako sa mga strategist, okay. Ako actually in charge dito sa pag-analyze. Okay, yun ang isa sa mga naging trabaho ko yon. Okay, brand management company, tas ako yung ako yung strategist, na ako yung parang titingin sa mga target na ito mismo. Itong pinakita ko sa inyo. Tas ako yung gagawa ng value propositions. Tapos ibang tao na yung ko-contact. Okay, so I'll be honest with you, hindi ako yung taga-kausap. Okay, ako yung taga-analyze, ako yung parang isip ko ano i-offer namin. Pero hindi ako yung taga-contact. Pero ito pinakita ko sa inyo, naging trabaho ko to. Okay? Kung gusto niyo ng resibo, i-interviewin ko yung dati kong kliyente, yung dati kong boss dito, okay? One of these days dyan sa group. Nakausap ko na siya, payag siya. Pero one day, wala pang schedule, okay? So yun ang mga ito, pinakita ko na sa inyo, okay? So the rest, gamitan niyo ng konting ingenuity, gamitan niyo ng creativity. Mafi-figure out nyo na yan, binigay ko na sa inyo yung mga yung mga kailangan nyong malaman so far, at least within Amazon. Okay? So maraming salamat po, and I'll see you next video. Good luck. Bye.